Magandang araw sa inyo! Narito kami ngayon ni Abby sa parke. Hinihintay namin ang iba pa naming mga kaibigan. Pero may naisip akong pwede naming gawin habang naghihintay. Hinuhulaan namin ang mga kahulugan ng mga bagay sa paligid namin. Tulad nito. Ano kaya ang ibig sabihin ng mukhang ito? Malungkot! Tama! Dahil may luha siya. Ang galing! Ito naman. Ano naman ang sinasabi ng mukhang ito? Galit siya. Bakit kaya natin nasabing galit siya? Dahil nakasimangot at galit ang mga mata niya. O Abby, ikaw naman ang gumawa ng panghuli. Anong ibig sabihin ng mukhang ito? Masaya! Masaya ang mukhang ito. Dahil nakangiti ang bibig at labas pa ang ipin niya. O ngayon, ito naman ang panghuli natin gagawin. Gagayahin natin ang mukhang Ito! May 10 magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. Si Ben na kaibagal, si Susie na madungis, si Leo, si Lara, si Karen, si Juchan na Koreano, ang kambal na sina Eric at Ella, at ang antukik si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral at magtulungan. Pero minsan, si Carlo ay hindi masayang kasama. Belat! Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo. Kadiri ka, hindi kita bati! Sambit ni Carlo nang mapatabi siya kay Susie na madungis. Di napansin ni Carlo ang mataas na tori ng bloke ni Leo. Bumagsak ang toring gawa ni Leo. Buti nga! Sabi niya kay Leo. Akin na yan! Biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Akin din to! Sabi ni Carlo, sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakaing mami ni Juchan na Koreano pero hindi siya nagsorry. Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Huwag na nga kayong sumali! Ang sabi ni Carlo kina Eric at Ella pagkatapos siyang matalo sa Pompiang at siya na ang susunod na taya sa taguan. Sinubukang gisingin ni Carlo si Anton para makipaglaro. Hoy! Gising ka! Ang sigaw ni Carlo sa antuking si Anton. Pero hindi nagising si Anton. Hindi kita bati! Sabi ni Carlo kay Anton kahit di siya naririnig nito. Nag-iisa na lamang si Carlo. Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kanyang mga kaklase. Gusto sana niyang makipaglaro pero walang bata sa silid nila. Wala ring bata sa palaruan. Wala ring bata sa kantin. Takang-taka si Carlo. Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kanyang mga kaklase sa bakuran ng kanilang paaralan. Hindi naman sila dating naglalaro doon. Nakita nila si Carlo pero di nila ito inimbitahang makipaglaro sa kanila. Ikaw, gusto mo ba makipaglaro sa akin? Naiyak si Carlo nang naisip niya na walang gustong makipaglaro sa kanya. Ganito siguro kasama ang naramdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito siguro kasakit ang pang-aaway at panunuksong ginagawa niya sa kanila. Noon, naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase. Kinabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kay bagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila. Sabi ni Carlo kay Ben. Mahal kita. Sabi niya kay Susie na madungis sabay halik dito. Hati tayo sa baon ko. Sabi ni Carlo kina Karen at Juchan noong recess. Ipinahiram ni Carlo ang kanyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna maglaro, tapos ako naman ha. Sabi niya kay Lara.
Inaniyayahan niya si Leo na gumawa ng mataas na tore ng bloke. Paano ba yung laro ninyo? Pwede ba akong sumali? Pakiusap ni Carlo kina Eric at Ella. Huwag tayong maingay. Magigising si Anton. Paalala ni Carlo. May 10 magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. O ayan, kumpleto na kayo. Alis muna ako sandali ha. Abi, ikaw munang bahala magbantay sa kanila. Opo, Ate Michelle. Laki ng puno dito. Bata, saan ka pupunta? Hindi ko po alam eh. Maaari po bang malaman saan ang daan palabas sa lugar na ito? Maari naman, pero kailangan mo munang sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento. Unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? Ang pamagat ng kwento? Alam ko na! Ang 10 magkakaibigan! Tama, ilan nga ulit ang magkakaibigan? 10! Tama, 10 nga sila. Sino-sino nga uli yung mga magkakaibigan? Paano inilalarawan si Ben sa kwento? Mabagal! Tama! Mabagal si Ben. Sino yung madungi sa kwento? Si Susie! Si Susie ay madungis. Sino ang naglalaro sa padausdos at nakaupo sa puno? Sina Leo, Lara at Karen. Sino nga uli ang kaklase nilang Koreano? Si Juchan. Si Juchan ang kaklase nilang Koreano. Sino naman ang kambal? Sina Eric at Ella ang kambal. Bakit inaway ni Carlo si Anton? Dahil hindi ito nagising. Antukin kasi si Anton. Si Anton na antukin. Kailan nga pala nagkakasama muli ang magkakaibigan? Sa hulihan ng kwento, simula nang magbago si Carlo. Napansin niyo ba na may mga salitang ginamit si Abby sa kanyang mga tanong? Gumamit siya ng ano, ilan, sino, kailan, bakit, paano. Alam niyo ba ang tawag sa mga salitang ito? Salitang pananong. Ang mga salitang pananong ay ginagamit para sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay, hayop, panahon, dahilan, bilang, paraan, at iba pa. Ang salitang ano ay ginagamit kung ang gusto nating malaman ay ang bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya. Ang salitang ilan ay ginagamit kung ang gusto nating malaman ay ang bilang o numero. Ang salitang sino ay ginagamit kung ang gusto nating malaman ay pangalan ng tao. Ang salitang kailan ay ginagamit kung ang gusto nating malaman ay ang oras o panahon. Ang salitang bakit ay ginagamit kung ang gusto nating malaman ay dahilan. Ang salitang paano ay ginagamit kung ang gusto nating malaman ay ang paraan kung paano nangyari ang isang bagay. Sige nga, subukan ninyong gumawa ng mga sarili ninyong tanong. Anong paborito mong pagkain? Bibigyan kita. Bakit po umuulan? Paano ka pumasok sa school? Kailan ka pinanganak? Ilang taon ka na? Boy, sinong paborito mong kaibigan sa kwento? Sila Eric at Ella.
Kambal kasi sila. Talaga? Natatandaan niyo bang ibig sabihin ng kambal? Ilan nga sila? Kambal ang tawag sa dalawang magkapatid na sabay ipinanganak ng kanilang nanay. Tama. Bakit mo naman sila gusto? Parang nakakatuwa kasi na meron kang kapatid na magkamukha. Oo nga no. Nakakatawa nga yun. Ano ba nangyari? Oo. Kinukwento ko rin sa kanila ang 10 magkakaibigan. Pero hindi na kita ginising kasi parang magandang panaginip mo eh. Oo nga po. Ate Michelle, kamukha mo yung... May tumatawag. Oo. Huwag kayong mag-alala kay Abby. Masaya siya rito. Sunduin niyo na lang siya pagkatapos ng trabaho. Sige, Alice. Paalam.